beloved Boss Mike Cervera. Mahin pa ang mga bilang ng mga napatay na abogado sa nakalipas na 6 na administrasyon. Wala pa rin sa kalahati ng daming naitala sa ilalim ng hindi pa natatapos na administrasyong Duterte. Nakita nyo mga kababayan? Bakit dito hindi humingi ng tawad yung hayop na si Banatbay? Banatbay, bakit dito sa mga abogadong napakarami na pinatay? Noong panahon ni Duterte, dinalaw ba ni Duterte yan? Ni isa sa mga abogado na napatay noong panahon ni Duterte, walang dinalaw si Digong at si Sara. Isama nyo pa si Bongo, si Bato, si Robin Padilla. Isama nyo pa yung magkapatid na madrama. At isama nyo pa rin yung magkapatid na tahimik sila. O, kita nyo mga kababayan ko? Bakit ngayon gigil na gigil kayo sa mga nangyari hanggang kahuli-hulihan ni Mima? Oh, di ba? Yan yun di ba, Loria Wayland? Oh, thank you po. Makakakain na ako ng 3 araw niya na Lori Wayland. Di ba mga kababayan ko? Isipin nyo maigi, bobo na lang kayo kapag hindi nyo naintindihan to. Na nang gagalaiti sila, hingi ko ng tawad, yung pinatay na rider, hindi man lang pinuntahan, putang ina nyo. Bakit si Digong napakaraming pinatay nung panahon niya? Huwag na nating idama yung libo-libong mga inosente, kasama mga bata at matanda. Dito na lang tayo sa sandamakmak na abogado ni Isabarito ay pinuntahan ni Sara Duterte, pinuntahan ni Digong, pinuntahan ni Bongo, ni Robin Padilla, ni Bato, at yung magkapatid na badrama at yung magkapatid na tahimik sa Senado. Mga gonggong kayo, baka akala ninyo mabubura nyo yung mga alaala ng mga kasamaan, ha? Yung mga alaala ng karahasan noong panahon ni Digong, na ni minsan walang dinalaw yung presidente nyong putang inang yan. Di ba, mga kababayan ko? Isipin nyo maigi ba? Di ba, Mr. Cervera forever. Gusto ko yung ganito. Yung M. Cervera forever I chat. Yan ha? Ganyan, mga kababayan. Balik natin si ibalik natin si Lori. Lori Wayland. Para para maging inspirasyon nyo yan. Nagpunta si Cabsec, Attorney Abalos sa right. Okay, tamo? Nagpunta daw si Secretary Abalos. Pumunta ba si Sara Mona Luis? Sige nga, pumunta ba si Sara? Pumunta ba si Robin Padilla? Pumunta ba si Robin Padilla? Kay Mima gustong pumunta. Eto mga kababayan ko. Puntahan natin eto muna. Para maintindihan nyo kasi kayong mga DDS, BDDS ang tinutukoy ko, mahihina ulo nyo Mahihina kayo umanawa na kailangan isa-isahin sa inyo ito. Hingi ng patawad po doon sa mga napatay, sinaksak na mga rider doon sa kanilang pamilya. Bakit po ako humihingi ng tawad? Kasi po, yung gobyerno po natin walang pakialam sa inyo. Pero doon sa vlogger na si Mima, full force ang suporta nila. Nagbigay pa ng tulong at talaga namang nakiramay pa itong mga politiko. Pero sa inyo, hindi man lang kayo dinalaw. Pagpasensyaan nyo na po, ako na po humihingi ng paumanhin. Dahil itong mga politiko natin ay mas mahalaga sa kanila yung isang vlogger na naninira kay BP Sara Duterte. Putang ina mo! Yung pala yun! Kaya naiinggit, naninira kay Sara Duterte. Di tama nga yung sinabi namin
Kung pag-uusapan lang yung mga namatay pala, bakit nung panahon ni Digong, hindi nyo ginawa ito? Mahin pa ang mga bilang ng mga napatay na abogado sa nakalipas na 6 na administrasyon, wala pa rin sa kalahati ng daming naitala sa ilalim ng hindi pa natatapos na administrasyong Duterte. Kita nyo? Ayon po yan sa Free Legal Assistance Group. Pero ang ikinakabahala ng isa pang grupo ng abogado, baka hindi na nila makamit ang hustisya dahil hindi na raw umuusad ang mga kaso. Nakatutok si Emil Sumangit. Kita nyo, mga kababayan, hindi na nga binigyan ng hustisya. Hindi na nga dinalaw, hindi na nga tumulong, hindi pa binigyan ng hustisya yung mga abogado na pinagpapapatay nung panahon ni Digong. Tapos ngayon sa isang vlogger, inggit na inggit kayo. Bakit? Hindi mo mararanasan banat bay yung ganyang klasing pagmamahal ng taong bayan. Maniwala ka. Oo, maniwala ka. Pag ikaw namatay, walang ganyan. Alam mo ba na may mga nagsusulong na? Mga kababayan, may nagsusulong na. Oo, na ang buhay ni Mima, ayan mga kababayan. Ito, Boss Mike, yan, may nagsusulong na, na gawing MMK ang buhay ni Mima, ganyan, minahal ang taong bayan si Mima Alicia. Nakita nyo, mga kababayan? Kaya inggit na inggit sila. Diba? Genevieve Bagayas, thank you naman. Kaya inggit na inggit sila eh. Ayan, paano na ngayon ito? Banat bay. May nagsusulong na. Maalaala mo kaya? Magkasama sa kwento ng pag-asa at pagbangon. Mima Alicia, vlogger. Kita nyo? Nakita nyo, mga kababayan ko, ha? Nako! Sa sobrang inggit ng mga yon, mga kababayan eh. Kung ano-ano na lang ang ginagawa. Hindi lang ho yan. Mga kababayan, meron pang tingnan nyo sa sobrang paghanga nila kay Mima, sa sobrang paghanga. Tingnan nyo, mga kababayan, may mga gumagawa ng ganito. Ayan ang rebulto ay hindi lamang bato tanso. Ito ay alaala ng isang taong magaling na nag-iwan ng marka sa kasaysayan. Di ba? Iba talaga, mga kababayan, Arnold, Iba talaga si Mima. Bakit? Sumabog sa buong mundo. Mima Alicia eh. Nung una, binabas siya. Nung sumunod na mga panahon, kita nyo, mga kababayan, minahal ng tao. Yung iba, nagsisi pa. Ang sabi ng iba, mali pala yung sinasabi sa balita. Hindi pala totoo yung mga konbo-konbo. Gawa-gawa lang pala yun. Kita nyo? Masyado kayo kasi na nagpapaniwala dyan sa mga napapanood nyo o nakikita nyo sa social media. Huwag kayong magpapa-apekto dyan dahil yung mga yan, gawain ng mga DDS. Tignan nyo ang ginagawa nila ngayon kay Attorney Claire Castro. Diba? Leonie Reid. Lenny Reid. Di ba, mga kababayan? Si Attorney Claire Castro. Anong ginagawa nila kay Attorney Claire Castro? Yussi Claire Castro. Josie Tango. Marites. Jonara. Di ba, sinisiraan nila na kesyo sinabi daw nila ni Yussi Claire na ganito, na kailangan ganyan, na kailangan ganyan. Pero hindi naman niya talaga sinabi yun. Kung hindi, gawa-gawang kwento lang yun. Pero dito, marami ang nagsasabi na si Mima, maraming nagmamahal, na kesyo kailangan gawa daw ng rebulto, kesyo gawin na MMK ang buhay ni Mima Alicia, mga ganon. Inggit na inggit yung mga bobong DDS dahil walang gumawa sa kanilang ganyan.
namatayan kayo ng vlogger, pero uulitin ko, ni isa sa mga Duterte na pinagtatanggol niya, ang tinutukoy ko yung vlogger na namatay, na DDS vlogger, ni isa sa mga Duterteng magkakapatid, hindi man lang dinalaw siya. Si Baste, busy nasa bar, naghahanap ng mabubuking na mahahada. Si Pulong, busy sa kakahunting ng mga puta. Oh, si Sara, ayun, busy. Akala niya, mananalo siya kapag mangunguna na siya pangangampanya. Tingnan nyo. Oh, si Kitty, tahimik na yun. Bakit? Mukhang masaya na sa love life niya. Di ba? Mukhang masaya na si Kitty sa love life niya eh. Oh. Di ba, Tito Randy? Ai Chang. Oh. Parang ikaw lang si Kitty. Masaya sa love life. O nasaan sila? Bakit hindi dinalaw yung vlogger nila? Hindi nyo man lang sinilip. Putang ina, nakikita ko yun. Nakikita ko na kung paano kayo ipagtanggol. In fairness, doon sa vlogger na yon. In fairness, doon sa vlogger na yon, tang ina, hindi nyo man lang dinalaw kahit ikaw man lang sana Baste, Sara Duterte, nagpakita ka ng pagmamahal sa vlogger mo. 'Di ba? Yung nagtatanggol sa iyo. At ngayon ginawa nga rito kay Mima nang butihin nating pangulo. Inggit na inggit kayo. Sasabihin nyo. Ano sasabihin nyo? Bakit kay Mima ginawa yun? Oh, tapos ituturo nyo yung rider. Sabihin nyo na, tumbukin nyo na. Bakit sa vlogger namin hindi ginawa yun? Nandamay pa kayo ng rider na iba. Ang pumatay doon, DDS na kasama nyo. Di ba? Hindi pa nila marekta na. Bakit kay Mima ginawa yun? Doon sa vlogger na DDS, hindi. Putang ina yung vlogger nyo na iyon. Pinapanalangin na mamatay si Pangulong Bongbong. Paano naman bibigyan ng tulong ni Pangulo yun? Di ba? Di ba dapat si Sara na nagtatanggol pinagtatanggol niya, yun ang magbigay ng tulong sa kanya. Yung tinutukoy ko, yung vlogger na DDS na namatay na wala man lang sumilip. Walang katulad ng kahit isang vlogger na Mike Cervera ang dumalaw, tumingin, nag-asikaso, tumulong na nga. Kaya ikaw, Banat Bay, dapat pangunahan mo yung magandang gawa sa mga kasama mong mga vlogger na ang iniintindi lang ay yung kita. Hindi sa lahat ng pagkakataon, kita ng kita. Kailangan din minsan ng pakikipagkapwa-tao para naman masabi ninyo na ganun pala. Kaya pala dinumog si Mima Alicia. Utang ina nyo. Ano nyo gago kayo. Diba? Oh. Yan yung mga sinusuportahan nila eh. Oh, tingnan nyo. Eto. Mahin pa ang mga bilang ng mga napatay na abogado sa nakalipas na 6 na administrasyon, wala pa rin sa kalahati ng daming naitala sa ilalim ng hindi pa natatapos na administrasyong Duterte. Kita nyo? Yan. Ano nangyari dyan? May dinalaw ba sa dami ng pinatay? Tanginan nyo, buti pa kami, pinagdasal namin yung mga yan. Buti pa kami, nakisimpatya kami, kawawa naman ang pamilyang mga naulila. Kawawa naman ang mga pinatay ni Digong na hindi man lang binigyan ng hustisya sa Pilipinas. Buti mayroong isang Senator Trillanes na tumulong para madala ang kaso sa ICC. Kung hindi makakakuha ng hustisya yung mga yan. Diba? Our beloved Boss Mike